Okay, so magandang araw grade 7 Bayabas and grade 7 Mangga. So ngayon ay nasa ikalawang markahan na tayo at ang tatalakayin ko ngayong araw na ito ay para po sa week 2 to 3. So ibig sabihin yung mga lesson or topic natin ngayon ay good for 2 weeks. So bakit po? Dahil po marami kayong activities na gagawin para po sa topic na ito. So ano ba yung topic natin? So ito po yung mga kabihasnan na umusbong sa Sumer, Indus at saka sa China. Okay. So ano ba yung dapat na layunin natin? So naiisa-isa ang mga kabihasnang umusbong sa Mesopotamia, India at China na ilalarawan ang mga sinaunang kabihasnan sa Mesopotamia, India at China sa pamamagitan ng paggawa ng isang poster at napaghahambing ang mga sinaunang kabihasnan sa Asia. So ito po ay ang mapa ng Mesopotamia. So ang Mesopotamia po ay nangangahulugang lupain sa pagitan ng dalawang ilog. So yung dalawang ilog po na iyon ay ang Tigris at Euphrates kung saan ito po yung nagsilbing kuhaan ng lahat ng pangangailangan ng mga tao para makasurvive sila. So 'di ba nga last quarter tinalakay natin or natalakay natin na ang ilog ay merong pinakamalaking role para sa pag-usbong ng isang kabihasnan. Okay, so simulan natin. Mga kabihasnang umusbong sa Mesopotamia. So, una na po diyan ay ang Sumer or ang mga Sumerian kung saan sila ang unang kabihasnaang nagtatag ng lungsod-estado sa Sumer. So, kapag nababanggit po ang mga Sumerian or ang Sumer, lagi pong tawag dito, nalilink sa kanila yung kanilang templo na tinatawag na ziggurat. So, ito po ay panahanan ng mga pari or mga namumuno sa kanila at gayon rin po ng mga artisano. And once po na nagkakaroon ng sakuna ng pagbaha sa kanila, dahil po sa pag-apaw ng ilog, ay dito po sila pumupunta para maging ligtas sila. So, naniniwala rin po ang mga Sumerian sa mga maraming Diyos at Diyosa. Okay, so ibig sabihin sila po ay mayroong paniniwalang politeísmo. Okay? Next. Ang mga Akadyo naman po kung saan sila ay pinamunuan ng mga or sila ay pinamunuan ni Sargon the First. Okay, so ito po ang larawan ni Sargon the First. So isa po siyang magaling na mananakop, okay? Gayon rin po, dagdag kaalaman po, ang mga Sumerian ay merong tinatawag na sistema ng pagsulat na cuneiform. Okay, next ang Babylonia or ang mga Babylonian. So, naging tanyag po ang Babylonia dahil sa kanilang pinuno na si Hammurabi. Bakit po? Dahil po sa kanyang ipinatupad na batas na kung tawagin ay Code of Hammurabi. Okay, so siya po si Hammurabi at ito naman po yung Code of Hammurabi. So, ang Code of Hammurabi po ay merong prinsipyong les talionis kung saan ito po ay nangangahulugang an eye for an eye and a tooth for a tooth. So, ibig sabihin, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung saan kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo ay iyon din ang ibabalik sa iyo. So, ang Code of Hammurabi po ay inilalagay nila sa pinakamataas na lugar para po makita ng lahat ng mamamayan ng Babylonia para magsilbing paalala sa kanila na meron silang batas na sinusunod at kailangang sundin. Gayon rin po, umusbong din po dito ang kabihasnan ng mga Hittites or ang mga Hittites kung saan sila ang unang pangkat ng tao na gumamit ng bakal sa paggawa ng mga sandata. So, di ba nung panahon ng bato, ang ginagamit lamang nila is mga kahoy, mga bato bilang kasangkapan at sandata. Pero po ang mga Hittites po, sila po ang unang pangkat ng tao kung saan gumamit na sila ng bakal sa paggawa ng sandata. Okay. Next, ang mga Assyrian kung saan sila ang itinuring na pinakamalupit, pinakamabagsik at pinakamapanghamok na tao sa lahat po ng sinaunang pangkat ng tao na umusbong sa Mesopotamia. Okay, so bakit po? Kasi po yung mga alipin po na nakukuha nila or nabibihag nila ay ibinibilad nila po ito sa araw at hindi nila pinapainom ng tubig or pinapakain at hinahayaan nila itong mamatay. So ganun po sila kalupit, ganun po sila kabagsik, okay? Next, ang Chaldean. So, sila ay kinilala bilang stargazers of Babylon. So, pinamunuan po ang Chaldean
or ang Chaldean ni Nebuchadnezzar. At si Nebuchadnezzar po ay nagpagawa ng Hanging Gardens of Babylon. So, bakit niya ba ito pinagawa? Dahil po nalulungkot ang kanyang asawa na si Amethyst. Kaya pinagawa niya ito ng hardin. So, ganun niya kamahal yung asawa niya para pagawa niya ng hardin. Kung saan yung Hanging Gardens of Babylon ay nakasama sa Seventh Ancient Wonders of the World. Okay, next. Ang mga Persiano or ang Persian. So, ang mga Persiano po ay pinamunuan ng magigiting na pinuno na si Cyrus the Great, Cambyses at Darius the Great. So, bakit hindi ko sinama si Xerxes sa pinakamagiting na namuno? Dahil po, nung panahon na si Cyrus the Great, Cambyses at Darius the Great, yan po yung mga larawan nila. Ayan po. Si Cambyses, wala po akong larawan na nakita niya. So, nung yung tatlo po na yan ang namumuno, si Cambyses po ay anak ni Cyrus the Great. So, nung sila yung namumuno sa Persia, naging maayos ang pamamalakad. Okay, nagkaroon ng malawak na teritoryo, nagkaroon ng masaganang kalakalan. Gayon rin po yung mga mamamayan ay hindi nahihirapan. So, walang sakonang nangyayari. At gayon din po sinusunod nila kung ano yung kagustuhan ng mamamayan nila at nirerespeto nila kung ano yung gustong paniwalaan. Pero po nang dumating na nga po si Xerxes, nung siya na po yung naiwan sa pamumuno para sa Persia, ay nagkaroon po ng sakuna, nagkaroon ng anomalya dahil po nagtatalo-talo po yung mga mamamayan. At dahil po doon humina yung kanilang imperyo at sila ay napabagsak. Okay? Kaya yun po. Next. Ang Phoenician. Okay, so sila ay tinaguriang carrier of civilization. Bakit po? Dahil po ang mga Phoenician ay magagaling na gumawa ng mga barko at gayon din po sila ay magaling na manlalayag. So, ibig sabihin, kapag naglalayag sila, bit-bit nila ang kanilang kultura at sa kanilang pakikipag-interact sa mga tao, syempre, nakakasalamuhan nila. So, tawag dito, napapasa nila yung kanilang kultura kaya sila tinaguriang carrier of civilization. So, naibabahagi nila kung ano yung meron sa kanilang civilization or sa kanilang kabihasnan. At ang isa pa pong maganda or pinaka-importanting ambag ng mga Phoenician ay yung kanilang alpabetong natuklasan or ginawa. So, yung Aleph at Bet. So, diyan po nanggaling yung salitang or ito po yung naging batayan sa alpabetong ginagamit natin ngayon. At sumunod naman po dyan, syempre, ang mga Hebrew kung saan ang kanila pong kasaysayan ay nakasulat sa Biblia. Okay, so ang mga Hebrew po kasi, sila po ay, dahil po sa paghahanap nila sa lupang pangako, ay napadpad sila sa Egypt. So, nung nasa Egypt na sila, naging maganda naman yung buhay nila, pero hindi naglaon, ay inalipin sila ng mga Egyptian. So, ang ginawa nila para matapos yung paghihirap nila, yung pangaalipin ng mga Egyptian, ay lumikas sila. At yung paglikas nila na yon ay tinawag na Exodus. Okay, so nung makabalik naman sila sa kanilang lupain ay naging maayos din yung pamumuno, pero dahil po sa hindi pagkakaroon ng magandang ugnayan sa isa't isa ay nahati yung kanilang kaharian. At dahil po doon nasakop sila at ang nangyari po nagkaroon po ng sakuna ulit, hindi na naman nagkasundo at ang mga Hebrews po ay nagkalat na sa daigdig at iyon po ay tinawag na diaspora. Okay? So, next. Eto naman po, talakayan naman natin yung mga kabihasnan na umusbong sa India. So, ang pinakamahalagang yung tubig na nag-contribute sa pag-usbong ng kabihasnan sa India ay ang Indus River. Okay. So, kapagka tinatalakay ang mga kabihas ng umusbong sa India, syempre hindi po mawawala diyan ang Mohenjo-daro at Harappa dahil ito ang unang lungsod-estado na umusbong sa Indus. So, natagpuan po diyan yung kanilang tinatawag na grid pattern. So, grid pattern po yung ginamit nila sa pagtatayo ng mga establishment noong unang panahon. Okay. Then, sumunod po dyan ang mga Aryans at Dravidians kung saan sila po ay mga kapwa magsasaka na naging tagapagmana at naging tagapagtaguyod po ng um, kultura or ng kabihasnan na umusbong sa India. Okay?
At gayon din po, nabuo din po sa kanila yung tinatawag na sistemang kaste kung saan ito ang pagkakahati-hati ng lipunan sa India. At ito po iyon, yung paglalarawan po sa sistemang kaste. So, ito po ay isang pyramid. So, sa nasa tuktok po ang tinatawag nilang Brahmin or ito po ay binubuo ng mga pari. Okay? Then, ang mga Kshatriyas or Kshatriya. So, sa ibang book po kasi with S yon. Pero dito po, puwede rin siyang without S. So, ang mga Kshatriya or Kshatriyas ay binubuo ng mga mandirigma. Ang mga Vaishyas naman ay binubuo ng mga tao na mayroong pag-aari ng lupa at mga mangangalakal. At ang mga Sudra or Sudras, sila po yung mga commoners or sila po yung mga magsasaka, sila yung mga naninilbihan. At gayon din po na meron po silang tinatawag na outcast. So, pag sinabi nating outcast, sila yung tinatawag na untouchables. Sila po yung naglilinis ng CR, sila yung naglilinis ng kalsada. So, hindi sila pwedeng hawakan. Literal po na untouchables kasi naniniwala yung mga taga-India na sila ay marurumi, kaya hindi sila pwedeng hawakan. At hindi rin po pwede mag-asawa ang mga untouchables ng mga nasa mataas na antas ng lipunan. So, ang pwede lang po nilang um, asawahin or maging kabiyak ng kanilang dibdib ay yung mga kapwa nila untouchables. Kaya hindi sila naubos kasi bawal naman silang mag-asawa or hindi sila nakakaangat sa lipunan dahil nga hindi sila pwedeng mag-asawa ng hindi nila kauri. Okay. Next. Talakayin naman natin ang ikahuli ang mga kabihasnan na or dinastiya na umusbong naman po sa China. Okay? So, ang dinastiyang Shang kung saan ito ang kauna-unahang angka na namuno sa China. Pero bago yan mga anak, ano ba yung ibig sabihin ng dinastiya? So, pagka sinabi nating dinastiya, ito yung pamumuno ng isang angkan lamang sa isang bansa or sa isang lugar. So, halimbawa ako yung reyna ng Shang, halimbawa lang, tapos may anak ako. So, siya yung mamumuno ulit sa Shang. Yung anak niya, yun ulit yung mamumuno. Hanggang sa hindi nauubos yung angka ng isang pamumuno ay hindi matatapos unless po ito ay masakop at mapabagsak yung angka na yon. Okay? Next. So, ang dinastiyang Shang din ang kauna-unahang nag-iwan ng kasaysayan ng China kung saan ito ay nakasulat sa tinatawag nila na Oracle Bone. So, ang Oracle Bone po, ito po ay ang mga buto or balikat at mga shell na mula sa pagong. Okay? So, next po ang dinastiyang Chu or Zhou, kung saan ito po ay tinatag ni Wuti at naniniwala po ang mga Chino sa mandate of heaven, kung saan ang mandate of heaven po, ito po ay basbas ng langit or basbas mula sa langit. So, paano ba nila malalaman na ang kanilang pinuno ay merong basbas na mula sa langit? So, malalaman po nila iyon or ang kanilang indikasyon kapag wala pong sakuna, tagutom at digmaan na nangyayari. Pero once po na sa isang pamumuno ay merong mangyaring sakuna, tagutom or delubyo, pinapababa po nila yung pinuno dahil naniniwala sila na hindi sang-ayon ang kalikasan, hindi sang-ayon ang kanilang pinaniniwalaan doon sa namumuno na yon. Okay? So, sa dinastiyang Zhou din po or ang mga taong nabuhay sa dinastiyang Chu or Zhou ang nagpasimula ng sistemang feudalismo. So, ano ba yung sistemang feudalismo? So, ang sistemang feudalismo po, ito po yung tawag sa sistema kung saan ang mga landlords ang namamahala sa lupain ng hari. For example, kung ako ang hari, tapos halimbawa kayo yung mga landlords, kayo yung mamamahala sa mga lupain sa mga lupain ko. Tapos, kayo po yung mag-uutos sa mga magsasaka, okay? Lahat ng ani ng mga magsasaka ay kayo ang kukuha. At syempre, kukuha kayo doon ng parte nyo. At lahat po ng matitira ay mapupunta sa hari. So, ganun po yung sistemang feudalismo. So, ang bad effect lang po nito kasi, yung hari, nag-uutos lang siya. Yung landlords, ganun din, nag-uutos lang siya, namamahala lang din siya. Pero sila yung merong mas malaking parteng nakukuha. Samantala yung mga peasants or yung mga magsasaka, kaunting porsyento lang yung nakukuha nila sa kanilang pinaghirapan. Okay? So, sa panahon din po na ito or sa
dinastiya na ito lumitaw po yung tatlong magigiting na pilosopo kung saan sila po ay si Confucius. So, si Confucius po, siya po yung nagpasimula ng filosofiya ng Confucianism. So, merong golden rule si Confucius. Yun po yung wag mong gawin sa iba, yung kung ayaw mong gawin rin sa iyo ng kapwa mo. So, ayun po yung kanyang paniniwala. At yung mga turo po ni Confucius, ito po ay sinundan or dito naman din po nakabata yung turo at aral na galing naman po kay Mencius. Ayan. And then, sumunod po dyan ay si Lao Tzu kung saan siya po ay nagpasimula ng Taoism. Okay? So, silang tatlo po ang naging tawag dito, naging batayan ng pamumuno or ng pamumuhay ng mga Chino. Kaya, nagkaroon po sila ng malaking ambag na dito po sa kabihasnan ng China. Okay. So, ayan. Thank you and God bless mga anak and see you po sa ating online session sa week 4.